Mga basehan bakit dapat ma-impeach si Bongbong Marcos. Ayon sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, ito ay may 6 na dahilan kung kailan pwedeng ma-impeach ang Pangulo ng Bansa. Isa, violations of Constitution. 2, treason. 3, bribery. Pang-4, graft and corruption. Pang-5, other high crimes. 6, betrayal of public trust. Ang unang kaso ang lapastangan pagkuha ng pera sa pondo ng PhilHealth na humigit kumulang umaabot na 60 na bilyong piso. I think today we can announce that ano ninyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth. No! God, please, no! 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 So the voting in this case, the Supreme Court was unanimous when they ordered the return of the 60 billion pesos funds of PhilHealth transferred to the National Treasury, and they were also unanimous in permanently prohibiting the transfer of the remaining 29.9 billion pesos fund balance. But in declaring void Special Provision 1D and DOF Circular Number 003-2024, the court voted by a majority. Ang pagkuha ng pondo sa PhilHealth ay labag sa ating saligang batas. Nakasaad sa Article 2 Section 15, dapat protektahan at itaguyod ng Pangulo ang karapatan sa kalusugan ng mga tao at itanim sa kanila ang kamalayan sa kalusugan na siya mismo ang lapastangan kumuha ng pondo. Ito ay direktang paglabag sa ating konstitusyon. Ayon pa sa Article 6 Section 29, ang lahat ng perang nakolekta sa anumang buwis na ipinapataw para sa isang espesyal na layunin ay dapat ituring bilang isang espesyal na pondo at binabayaran para sa naturang layunin lamang. Ang PhilHealth ay tinuturing espesyal na pondo na para sa lahat ng Pilipino, mahirap, mayaman o middle class, walang pinipili na gustong ilipat ni Bongbong Marcos ang pondo para lang sa indigent. Ang paglipat ng pondo ay labag sa ating saligang batas. Ang pangalawang kaso ay pagkuha ng bilyong-bilyong pera sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. 50 na bilyong piso galing sa Land Bank of the Philippines. 25 na bilyong piso galing sa Development Bank of the Philippines. 50 na bilyong piso galing sa National Government. Sa unang inisyal na plano ang pera ay kukunin din sa SSS at GSIS. Kung walang nagpuna ay tuluyan na rin itong kinuha. On hold. Quite the contrary. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. A few moments later. Henry Marcoleta. You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. I'd like to know the status of the Maharlika Investment Fund because for the last 2 years, the President did not make any mention about the MIF in his SONAs. And since Congress has the innate power of innate oversight function, I think, I believe we ought to know the status of the Maharlika Investment Fund. And I believe you have also been endowed with repertorial requirements. And what mechanisms are in place to ensure the transparency of these multi-million investments that were made? I believe early this year there were investments
there were investments made already by the Maharlika Investment Fund. Yes, thank you very much. Yes, it is true that we report to Congress yearly. I think there are documents submitted to Congress to provide status with regard to the investments of Maharlika. Essentially, Maharlika has invested in two projects. One is NGCP, 20% of two board seats in NGCP, roughly 20 billion pesos. And another is in a mining, Makilala Mining, and that's how much? A bridge loan right now of roughly $10 million. The balance, there's 75 billion available. The balance is with Treasury. Ang NGCP ay isang pribadong pag-aari na korporasyon na namamahala sa pagpapatakbo, pagpapanatili, at pagbuo ng power grid ng bansa na pag-aari ng Estado, isang interconnected system na nagpapadala ng mga kuryente mula sa kung saan ito ginawa hanggang sa kung saan ito kinakailangan. Parang itong distributor ng kuryente. Bumili ng 2 board seats ayon kay Ralph Recto. Ito ay para daw magkaroon ng may say daw sa power distribution sa ating bansa sa halagang 20 bilyong piso galing sa pondo ng bayan. Base sa website ng Maharlika Investment Corporation, ang pamumuhunan ay nakikita bilang isang mahalagang hakbang para sa pamahalaan upang mabawi ang kontrol sa mahalagang infrastruktura ng kuryente ng bansa. Sa makatuwid ang pagbili ng NGCP board seats ay para magkaroon ng ating pamahalaan sa pagkontrol ng kuryente. Ngunit itong buwan ng Pebrero ay binenta ang Caliraya Botocan Kalayaan Hydropower Plant. Today's turnover of the Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant marks a deliberate step toward an energy system that is steadier in operation, smarter in design, and ready for the future that we are building. A future where Filipinos can count on electricity that keeps pace with their needs and works without disruption. The CBK HEPP is one of the largest hydropower complexes in Luzon, with an overall capacity of 797 megawatts, composed of 3 distinct but complementary facilities, each one serving a clear and practical purpose. Caliraya Power Plant is an impounded water system. We thank the Thunder Consortium for taking on this responsibility with a clear commitment to long-term stewardship. This privatization reflects investors' confidence in the direction of our country's energy sector. Ang tanong, bakit kailangan pang ibenta ang ating hydropower plant na siyang pagmamaari ng bayan? Bakit kailangan ay privatize ang sariling power plant? Ito ay may hindi magandang epekto sa darating na panahon dahil wala na po kontrol ang gobyerno sa mga desisyon nito at privado na rin ang magsasabi kung magkano ang charge nilang kuryente sa distributors. Ito ay mahahalin tulad sa nangyari sa Meralco na tumaas at tumaas sa pagsingil ng kuryente buhat ng pag-privatization. Hindi natin malaman bakit bumili ng board seat sa NGCP na ang dahilan ay para magkaroon ng kontrol sa kuryente na saliwat naman ang nangyaring bentahan ng ating magandang power plant. Ano ba talaga, Bongbong Marcos, gusto mo ba ng kontrol o hindi? Para mo kaming pinapaikot-bili dito benta sa kabila. Ako ay nagtatanong lamang kung sa mga transaction na ito meron ka bang patong? Salesman ka ba kaya mo ba ito ginawa? Wala atang malinaw na landas yun mga pinaggagawa mo? Ako ay nagtatanong lamang. Balikan natin ang sinabi ni Secretary Ralph Recto. And another is in a mining, Makilala Mining, and that's how much? A bridge loan right now of roughly $10 million. Nagbigay ng loan ang Maharlika Investment Corporation ng 10 milyong US$ sa Makilala Mining noong 2025. Base sa website nila, kasalukuyan humihigit kumulang na umaabot sa 76 milyong piso na ang bridge loan sa itong taon 2026.
Ito ay gagamitin daw sa tanso at ginto na proyekto sa lugar ng Kalinga. Kasama na dito ang pagpapatayo ng akses na kalsada. Ngunit noong nakaraang taon nagbenta ng halos 25 toneladang gold reserves ng Pilipinas si Bongbong Marcos. Hindi ko maiintindihan kung ano ba talaga ang layunin ni Presidente sa proyekto na ginto at tanso. Sa isang kamay gusto ni Bongbong Marcos mag-invest sa gold mining, sa kaliwang kamay naman ay gusto niyang ibenta. Sa akin opinyon parang tayong iniikot na naman. May mga malalaking problema na hinaharap ang ating bansa katulad na malalang traffic, matinding baha, presyo ng bilihin, maayos ang murang halaga na pabahay at sobrang pagpataw ng buwis, at ang inisikaso niya ay ang pagmimina. Sa mga maraming malalang problema na hiniharap ng ating bansa, ang naisipan ni Bongbong Marcos ay mag-buy and sell ng ginto. 2 taon na nakalipas noon itinatag ang Maharlika Fund at wala tayong alam kung may magandang naidulot itong buy and sell ng ginto sa ating bayan. Hanggang ngayon hirap pa rin ang mga karamihang Pilipino, pataas ng pataas ang pang-araw-araw na bilihin. Sa akin opinion talagang binubudal na tayo ng harap-harapan. Ididiin ko uli na ang Maharlika ay nagsimula noong 2023. 2 taon na nakakalipas at wala pa ring magandang naidulot na kabutihan sa ating mga mamayanang Pilipino. Mas mataas pa ang mga presyo ng bilihin. Malalang trapiko. Walang available na abot kayang disenteng na pabahay. Samantalang ang mga buwaya sa Kongreso ay ala mansion ang mga bahay at magagarang kondominium ala New York style ang setup. Kung sana nagamit itong pondo sa Maharlika Funds sa mga matitinding problema na ibsan sana ang kahirapan ng karamihang mga Pilipino. Ang paggamit ng bilyong-bilyong piso para sa National Grid Corporation, makilala mining at natitirang pondo sa Maharlika Fund ay pwedeng gamitin rin isa sa dahilan ng betrayal of public trust. Dahil wala tayong naramdaman sa mga gastos na ito. Parang buy and sell lang ang nangyayari at hindi magandang serbisyo sa bayan. Sa makatuwid wala po tayong tiwala sa mga transaksyon na ito. 2 taon na nakalipas wala pa ring resulta. Itong paggamit ng bilyong-bilyon piso ay pwedeng magamit bilang betrayal of public trust. Bongbong Marcos, wala akong tiwala sa pinaggagawa mo. Hindi ko sinasabi na bawal ang pag-invest, pero sa laki ng pera na aabot sa bilyong-bilyong ay dapat walang kaakibat na risk. Ito ay dapat sigurado, safe you, hustong pag-alaga na hindi ginawa ni Bongbong Marcos. Maraming pang ibang rason para ma-impeach si Bongbong Marcos, ngunit wala na po akong oras para isama sa video na ito at wala din po akong income dito sa YouTube. Katulad na lang na pagsuko ng isang Pilipino sa isang dayuhang bansa na walang due process at doon ililitis. Ang pinakapunto ko na gustong ipamahagi sa inyo ay at least man lang bigyan ng pagkakataon ang Kongreso para idinig ang mga kaso na ito. Bigyan ng linaw para saan ang gastos na ito. Ano ba ang layunin ng mga investment na ito na bakit walang resulta hanggang ngayon, dahil ang nakatayang pera dito ay hindi po milyon kundi bilyon-bilyon at pera ko ito, pera mo ito at pera nating lahat ito. Kung nakaabot ka dito sa huling parte ng video na ito, maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo itong munting presentasyon, pahingi ng subscribe at like na din dahil yan po ang makakatulong sa aking paggugol ng impormasyon at paggawa pa ng mas maraming presentasyon para sa inyo. Maraming salamat po. To fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.